Hello everyone! Happy Wednesday and welcome to Cutting Edge. Merry Christmas po sa ating lahat. Grabe, December na. At dahil last month of this year, we have our new series for the month of December entitled Wrap Up, God's Unforgettable Lessons. So sa buong month of December, we will try to summarize what God taught us sa buong taon na ito. Hindi naman natin matatakil lahat, pero naniniwala ako na may mga unforgettable lessons sa atin ng Panginoon. And we will try, no? We will really try our best na mai-summarize natin lahat ng ito sa buong month na ito. And sisimulan natin ngayong gabi. Excited ka na ba? Ito yung mga bagay na parang, oo nga, no? Ito yung tinuro sa akin ng Panginoon sa buong taong ito. No, hindi naging madali ang 2020 para sa ating lahat. I think para sa buong mundo. Pero naniniwala ako na sa isang tao na, alam mo yun, nananampalataya sa Panginoon at nagmamahal sa Kanya at alam mo yun, naniniwala sa Kanya, hindi ka talo. Hindi ka tatalo. Sometimes we win, but sometimes we learn. Amen ba? So, today or tonight, whatever time na mapanood mo ito, I just want to unahin natin itong bagay na ito. But before anything else, this coming December 5, we are inviting all the young professionals out there sa first ever Young Professionals Empowerment entitled or called Break Time. Okay, so every other month, mangyayari po ito. It's about time na i-empower naman natin ng mga young professionals para pumupunta sila sa kanilang mga offices, pag bumalik na sila, okay, pag natapos na ang work from home, kapag, alam mo yun, nandun na sila, nagtatrabaho, at kahit sa panahon na ito ng pandemic, kahit nasa bahay sila, they can work na kung saan sila ay empowered, na kung saan sila ay, alam mo yun, talagang mission driven. So, magpapalakasan lang tayo. Kaya nga break time kasi I think this is, naalala ko kasi 'di ba, nung nagtatrabaho pa ako sa office, isa sa pinakamasarap na gustong-gusto mong gawin is mag-break time. So, I think ito yung magandang pagkakataon na kung saan tayo ay magkasama-sama mga young professionals. May mga coaches din po tayo doon. Exciting yun. It's gonna be a different program. Hindi ito typical na service lang. Hindi ito typical na empowerment lang. This is something that is so personal. Yes, meron po tayong mga personal na topic na pag-uusapan. And the good thing about this is, you can ask questions, alright? Di ba? Ganda nun. And also, another good thing about this is for free. So, registration is for free. Kaya, itatag na lang or maybe ipopost na lang po namin ang mga details patungkol dito. And I believe na gagamitin ito ng Panginoon para mas maraming young professionals ang mga nasa corporate world na kung saan gagamitin ng Panginoon para ma-win pa ang corporate world for Jesus. Alright? So, let's start. Let's start with this series wrap up. You know daw, one of the greatest reasons daw of failure is lack of enjoyment. Isa sa pinaka matinding dahilan ng isang tao kaya siya nag-fail ay kasi hindi naman niya ini-enjoy ang mga bagay-bagay sa buhay. Hindi niya na-enjoy ang buhay. You know, why? Because enjoyment is so important. Napaka-importante po ng enjoyment, lalo na po sa buhay. And you know what? Even, ito pa, sa panahon ng pandemic, do you know that enjoyment is a skill? Kasi hindi lahat ng tao na-enjoy yung pandemic. Hindi lahat ng tao na kaya nang mag-thrive or even mag-strive during pandemic. Dahil, bakit? Dahil po sa hindi sila skilled enough to enjoy what's going on. So, ngayon pag-uusapan po natin as we start this series wrap up is ano ba yung tinuro sa atin ng Panginoon this year, during this pandemic, o nung nag-start ang taon, patungkol sa ating buhay. Ano ba talagang plano ng Panginoon? I mean, gusto ba talaga ng Panginoon lagi tayong umiiyak? Gusto ba ni Lord na lagi tayong nasasaktan? Gusto pa ng Panginoon na lagi tayong, alam mo yun, nakaka-experience ng disaster? You know, I beg to disagree. I believe that God wants us to enjoy life.
gusto ng Panginoon na na-enjoy natin ang buhay. Lagi ko nga itong naririnig at lagi ko rin naman itong nasasabi, life is a gift to be enjoyed. Ang buhay po natin ay isang regalo at ang regalo, yan ay, alam mo yun, yan ay ang purpose niyan ay para ma-enjoy nung pinagbigyan ng regalo. So, if I'm gonna ask you right now, sino dito na-enjoy mo yung buhay mo? Maybe iba-iba tayo ng, alam mo yun, masasagot. Ay, ako, pastora, na-enjoy ko talaga yung buhay ko. But maybe some of us will say, ayoko po, hindi po ako yan kasi alam mo yun, sobrang hindi ko po talaga na-enjoy yung buhay ko. You know, the more na mas marami tayong problema, the more na marami kang chance na kung saan pagpalain ng Panginoon. Na kung saan ikaw ay makapag-enjoy ng buhay. So, paano ka mag-enjoy? Lagi natin sinasabi na ang kasiyahan ay kayamanan. Yes, totoo. Truth is, happy people are the wealthy people. Totoo yan. Pinakamayayaman sa lahat, yung mga tao masaya. Okay? Pag masaya ka, mayaman ka. Hindi ba kabaliktaran? Yung akala ng iba ganito, pag mayaman ka, masaya ka. Hindi po. Ang katotohanan ng buhay, pag masaya ka, mayaman ka. So, ang isa sa mga hindi pwedeng gawin ng isang bangkay na ay ang maging masaya. Kasi wala na siyang chance. So, ano ang pinapoint out natin dito? Hanggat nabubuhay tayo, okay, hindi ka naman tinapos ng pandemyang ito, then you still have the chance to be happy. And let me tell you this, you deserve to be happy. And we always believe on this, that happiness is a choice. Ang happiness ay, or ang kasiyahan ay isang desisyon. Ito ay isang pagpili. Kung pwedeng piliin ang kalungkutan, pwede din nating piliin ang kasiyahan. So ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Anong turo ng Panginoon pagdating sa pag-enjoy natin sa buhay, pagdating sa, alam mo yon, pagdating sa enjoyment ng buhay. Paano ba, pastora, yung mag-enjoy talaga sa buhay? Ito ba yung pag marami kang pera? Ito ba yung pag marami kang jowa? Ito ba yung pag magaganda ang mga profile pics mo? Ito ba yung pag marami kang napupuntahan? You know? Pag-uusapan po natin ngayon yan. And if you have your Bible with you, I want you to open it with me in Philippians chapter 4, verses 10 to 13. And I'm gonna read in New Living Translation. Sabi po dito ni Apostle Paul, "How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Not that I was ever in need, for I have learned how to be content in whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little." Tapos pagdating ng verse 13, sabi niya, "For I can do everything through Christ who gives me strength." You know, ang goal ni Apostle Paul dito ay hindi para sumbatan yung Pilipos kasi nanambalik sila sa pagbibigay nila sa kanya. Kasi yung concern nga nila, sabi nga ni Apostle Paul, di ba, I know naman na concern kayo dito, pero wala lang kayo talagang chance para ipakita ito sa akin. But dito, makikita natin, merong sinasabi si Apostle Paul na natutunan niya pagdating sa buhay, paano i-enjoy ang buhay. Hindi niya sinabi dito na mayaman siya, hindi rin naman niya sinabi na sobrang hirap niya. Pero dito merong pinakita ang Panginoon sa atin na gusto ko na wag nating kakalimutan. I know hindi gusto ng Panginoon makalimutan natin tong lessons na ito. So tonight, join me in our first topic from this series wrap up. At ang topic na to is entitled #Enjoy Life. You know, ang mga taong angal ng angal, yun yung mga taong pabagal ng pabagal. Kaya dapat i-enjoy talaga natin ang buhay. And the Philippians background is joy, enjoy, rejoice. Mapapansin nyo po yan sa Book of Philippians. Palaging may word na joy, enjoy, rejoice. Dapat kasi hindi ka kinakain ng sitwasyon mo. May problema lang, pero huwag ka magpapakain sa problema. May pinagdadaanan lang, pero dadaan ka lang. Tama ba? Hindi ka tatambay dyan. Meron tayong mga pag-iyak, pero pagkatapos ng iyak, tapos na. Okay, mag-move on na tayo. So, wag tayo basta-basta gumuguho. Yun ang point po ng Book of Philippians. Kaya nga importante ang enjoyment. Importante po ang joy. Because the moment na mawala ang joy sa ating buhay, hindi mo nagugustuhin mabuhay. Di ba nung nawalan ka ng joy sa trabaho mo, nag-resign ka, masakit ito nung nawalan ka ng joy
dun sa relationship na meron ka, nakipaghiwalay ka. Tama ba? Nung nawalan ka ng joy, ang masakit, pag nawalan ka ng joy sa buhay, even kay Lord, iiwan mo ang buhay, magpapakamatay, iiwan ng Panginoon, magbabackslide. So, ano ang gusto ng Panginoon? Bakit gusto ng Panginoon? At ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon patungkol dito sa pag-enjoy natin sa buhay? So, again, this message is entitled #enjoyment. Paano ba tayo mag-enjoy sa buhay? Alright? So, number 1, sabi dito, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Ulitin ko po, sabi niya, not that I was ever in need, for I have learned to be content in whatever I have. So number 1, para ma-enjoy natin ang buhay, importante po ito. Importante po ang teachability. Para ma-enjoy mo ang buhay, dapat capable ka of being taught. Pag sinabi mo teachability, it is your capability of to be taught. It is your willingness, okay, to learn. At I believe ito yung isang bagay na hindi natin dapat kalimutan as we end 2020. Kasi ang 2020, kahit hindi mo agrihan, you cannot deny the fact that 2020 taught us a lot of things. Amen ba? Ang 2020 ay tinuruan tayo ng maraming bagay. Ang 2020 at ang Panginoon tinuturuan pa rin tayo hanggang ngayon. So teachability is very important para po natin ma-enjoy ang buhay. When you are willing to learn in every situation, I wanna tell you, panalo ka. Sa mga hardships, be willing to learn something new. 'Di ba? Itong pandemic na ito, isang bagay nga na lagi ko sinasabi, 'di ba, nung nagsisimula po tayo, grabe. Hindi ko po nakita na yung ministry natin na to ay will really go online. And I am not into that. I alam ng Panginoon, hindi ko gusto yung nakikita yung mukha ko, alam mo yun, sa screen, sa Facebook, ganyan. I mean, yung nagsasalita, yung naka-video. Pero, no wala tayo hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pa pwedeng hindi mo yan aalamin. 'Di ba? Ano, totoo, 'di ba? Ang dami nating inaral, 'di ba? Natuto tayong mag-Zoom, natuto tayong video call, natuto tayong gumawa ng mga, alam mo yon, mga other ways para tayo ay, alam mo yon, maka-survive dito sa pandemic na ito. At kaya nandito ka, at kaya matatapos mo ang taon, kasi nagpaturo ka. Alam mo, yung mga taong hindi na nagpapaturo, yung mga tao na instead na matuto ay umaangal pa, sila yung mga tao na na-stuck na lang sa kanilang buhay. Instead na umangat tayo, dapat inaaral mo anong bago sa kinakaharap mo ngayon. And if I'm talking to someone right now na meron kang kinakaharap, wag mong hanapin agad yung way out. Hanapin mo muna yung bagay na dapat mo matutunan. Wag muna yung way out, but yung learning, okay, ng Panginoon sa'yo na gusto niyang matutunan mo. So, recently, paano ka humaharap sa problema? Ikaw ba yung natututo o ikaw yung umaangal? Dapat po teachable tayo. Sabi mo nga, type mo nga dyan, dapat teachable ako. Alright? So, ang isang tao na hindi teachable, sorry, pero disposable yan. Kasi ayaw niyang matuto eh. Ayaw niyang matuto. Alam niyo po, itong mundong ito nag-evolve talaga. Dati naman wala namang cellphone, dati naman walang walang Zoom, walang ganyan eh. Pero natututo tayo, okay? Minsan or madalas na pipilitan tayo matuto kasi nga kung hindi tayo matututo, mapapag-iwanan tayo. Tama ba? Kung hindi ka natuto magsalita ng tama, tapos 30 years old ka na, can you just imagine yourself, you are already 30 years old but you're speaking as if you're like 5 or 4, 'di ba? Kung hindi tayo tinuruan, sino dito hanggang ngayon, alam mo 'yon, meron ka pa ring mga bagay na inaaral when it comes to your fashion, when it comes to fashion, 'di ba? Ganito na pala ngayon, okay, pwede na pala kahit ano, okay? Stripes ang baba, ang taas, stripe ang baba, okay lang din naman. Minsan maong, okay lang din, di ba? Ang dami nating mga naaaral po ngayon.
kung paano ka umanggol no pag ikaw nagre-record kasi or kaya magla-live group ka, 'di ba? Alam natin yan, alam mo yan, tama ba? Or kaya umaattend ka ng life group, or umaattend ka ng mga Sunday service, or ito po, ng cutting edge. Diba natututunan natin yung mga bagay na ganito eh. Na ilalagay natin to, uh, hindi isang bagay na pagdadaanan mo lang, kundi isang bagay na kung saan bibigyan sa ikaw ng malaking turo. Bibigyan ka ng malaking pagkatuto. Alright? So, maraming tao dumaan sa mahirap na sitwasyon, pero hindi sila natuto. Pero dapat hindi ka ganon. Napansin nyo ba, yung mga taong hindi natututo, sila yung angal ng angal. And therefore, pag angal ka ng angal, hindi mo na-enjoy yung buhay. Pag ang dami mo mga pinaglalaban, ang dami mo mga gustong, alam mo yun, ang dami mong gustong iangal sa buhay, hindi mo ma-enjoy ang buhay. Maniwala po kayo sa akin. At ang gusto ng Panginoon ma-enjoy natin ang buhay. Kaya nga't lagi tayong dinadaan ng Panginoon sa mga sitwasyon na kung saan gusto niya matuto tayo. Kasi sa panahon ng teachability, at na, alam mo yun, napagtagumpayan mo yun, magugulat ka na lang, ang saya-saya mo na. Sino dito, first time mong gumamit ng Zoom, ang saya-saya mo na. Sino dito, first time mong nag-online offering, ang saya-saya mo na. Tama ba? First time mo na nag-Gcash. Yan, ang saya-saya mo na. 'Di ba po? May mga, kapag may natututunan pa tayo, sumasaya tayo ba na napupuno yung isipan natin, nafe-feed kasing isipan natin. So, kung dumadaan ka ngayon sa anumang sitwasyon ng buhay, tayo na dumadaan ngayon pa rin sa pandemya, matuto pa rin po tayo. Teachability is very important. Ang mahirap, nakita mo na yung mali, nakita mo na yung hindi tamang dinadaanan, pero inuulit-ulit mo pa rin. Bakit? Kasi hindi ka natututo. You know, I remember one time, I was first year college, I think, noong mga panahon na yon, and nagsisimula na ako sa Panginoon, umaattend na ako ng service, ganyan. And meron akong isang matinding problema when it comes to having relationship with my friends. Yung friendship mismo. Kasi parang dumadating ako sa panahon na parang, pakiramdam ko, ito na naman sila. Ito na naman yung point na parang bigla na lang mawawala sila or hindi. Biglang lalayuan nila ako na hindi ko alam kung bakit. And so, there was one time na I'm so affected and hindi ko kinaya. So, nagsabi ako dun sa youth pastor namin. Alam nyo, isang bagay na hindi ko makakalimutan sinabi niya. Sabi ko kasi, parang lagi na lang po kasing ganun. Hindi ko naman alam, wala naman akong nakikitang nagawa akong mali, pero bakit parang bigla na lang silang lalayo, ganyan. Alam mo, sabi sa akin nung youth pastor namin na hindi ko makakalimutan, I believe that's the word of God sa akin ng mga panahon na yun. Sabi niya, baka kaya pa ulit-ulit yung sitwasyon mo kasi hindi ka naman natututo. Kasi hindi ka naman nagmamature, kasi hindi ka naman nag-grow. But maniwala po kayo, nag-strike talaga yun sa akin. And I think I'm talking to someone right now. Huwag mong hayaan ma-stuck ka sa ganyang sitwasyon. Huwag mong hayaan ma-stuck ka sa ganyang klase ng pag-uugali, sa ganyang klase ng behavior. Huwag mong hayaan na nai-stop ka niyan ng paulit-ulit. Alam mo yon, ang tawag natin dyan, vicious cycle. Paulit-ulit na lang na nangyayari sa'yo. Matuto ka. Learn, be teachable, aralin mo paano ako magmamature sa sitwasyon na ito. So, kapag natuto ka na, magiging masaya ka. Kasi ang teachability, nagpro-produce po yan ng enjoyability. Yung mga taong hindi natututo, yan yung mga hindi talaga kahit kailan magbabago. Kasi ayaw naman nilang matuto eh. I-embrace na lang nila yung nakaraan, i-embrace nila yung luma, i-embrace nila yung past. So, importante po, pag gusto mo maging masaya, teachability is very important. Ang dami mo nang narinig, 'di ba? Sa taong ito, ang dami mo narinig, 'di ba? Ang dami nating mga na-attendan na mga services. This time, it's about time na i-apply natin 'to. Kaya maging teachable po tayo. Pangalawa is in verse 12. Paano ba tayo mag-enjoy pa sa buhay? Paano magagamit yung hashtag enjoy life? Verse 12, sabi niya, I know how to live in almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. So, pangalawa po, para ma-enjoy natin ang buhay. Pangalawa,
isa sa mga pinaka-importante din na lesson na dapat din natin makakalimutan is the lesson of flexibility. Being flexible. Dito sabi niya, everywhere and in all things, sabi niya ganun, I have learned how to have nothing. I have learned how to have everything. So, flexibility is very important para ma-enjoy natin ang buhay. Ano ba ibig sabihin ng flexibility? Flexibility means capable ka of being bent or stretched. Capable ka of being stretched. Masakit yun, diba? Masakit yung nai-stretch. Nakaka-stress ang nai-stretch. But if you are capable na ma-bend or ma-stretch dito sa buhay, dito sa mundong ito, maniwala ka, ma-enjoy mo ang buhay. Bakit ba, pastora, kailangan nating ma-stretch? Bakit ba, pastora, kailangan nating mag-bend? Reality is, ang mundong ito ay hindi magbibigay sa'yo ng pare-parehong araw. Sabi nga nila, lagi ko itong naririnig, hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw wala kang kakaharaping problema. Hindi araw-araw kakain ka lang na masarap. Hindi araw-araw may pera ka. Tama ba? And so, kaya importante po ang flexibility, kaya importante ang pagbe-bend or pag-stretch sa atin dahil para tayo ay mag-fit sa kung anong situation ang meron tayo. You know, tsaka mo lang mararating or tsaka ka lang may mararating pag na-stretch ka na. Totoo po. Lagi natin sinasabi, if you want to be promoted, wag mo lang gawin yung usual. Do not be an average employee or a average young professional. If you want to be on top, you want to do something that, alam mo yon na magpo-promote sa'yo, kailangan you have to stretch yourself. When you stretch, bakit mo kailangan i-stretch yung sarili mo? Kasi you have to do something na kung saan ay above average. Kailangan, alam mo yun, marunong tayo na mag-go beyond miles. Alam mo yun, kailangan, importante matuto tayo na mag-extra mile pa di ba? Para tayo ay ma-promote. Kasi kung gagawa ka lang, kung magtatrabaho ka lang, kung mabubuhay ka lang, ng average lang kagaya ng ibang tao, walang difference. Walang difference. Pero kung pag gusto mong umangat sa buhay, pag gusto mong, alam mo yun, may ma-achieve pa, kailangan hayaan mo yung situation na ma-stretch ka at magpa-stretch ka. Pwede ba bang i-type dyan, magpapa-stretch ako, okay? So, ang question ngayon is, flexible ka ba? Handa ka bang ma-bend? Okay? Handa ka bang ma-bend ng sitwasyon? Handa ka bang ma-bend nitong pandemic na to? Handa ka bang ma-bend kung wala na masyadong kakainin? Hindi kasi araw-araw lechon, hindi rin araw-araw chicken, hindi araw-araw fast food or restaurant, fine dining restaurant, di ganun eh. May mga pagkakataon na minsan, ang buhay babatuhan ka ng kamote lang. Alam mo yun? Minsan ang buhay ay babatuhan ka ng 20 lang. Hindi laging 200,000, hindi laging 20,000, minsan ang buhay babatuhan ka lang ng 20 na lang. 20 na lang, pastor, laman ng wallet ko. And so we need to be flexible. No, handa ka ba? Pag may gusto kang ma-achieve at gusto mo ma-achieve yung real enjoyment, maging flexible ka. Ay, mga taong stiff, di ba pag stiff, yung like, stiff neck, di ka makagalaw. Di ba, hindi mo na-enjoy? Kasi baka hindi mo naman nakikita yung paligid eh. Dito ka lang, ganyan ka lang. Di ba, pag stiff ka, hindi mo ma-enjoy ang buhay. Okay? Hindi ko sinasabing dapat wala kang rules kung mabuhay. Pero wag ka yung stiff. Okay? Wag yung hindi ka ma-stretch, hindi ka ma-bend. Kasi pag hindi ka flexible, mapipikon ka eh. Tama ba? Pag hindi ka flexible, pikunin ka. Pag hindi ka flexible, ito yung masakit. Pag hindi ka flexible, breakable ka. Tignan mo yung lapis. Hindi yan flexible yung lapis. Lalo na yellow, ganun, tsaka yung black. Pag ganun mo sa lapis, putol ka agad. Therefore, ang mga hindi flexible, they are breakable. Kaya nga, para sa mga single na nandito ngayon, bago ka pumasok sa relationship na gusto mo, make sure na practice mo ang flexibility. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, sweet-sweetan lang kayo.
Hindi sa lahat ng pagkakataon romance. Hindi sa lahat ng pagkakataon, alam mo yon, ay tawa lang, kiligan lang. Hindi laging ganon ang relationship. Hindi laging ganon ang pag-aasawa. So if you are not flexible, you are breakable. Kaya dito sinabi ni Apostle Paul, I know how to live on almost nothing, almost wala na, or with everything. Natutunan niya daw mamuhay ng almost wala na at ng merong-meron siya. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty. Sabi niya, natutunan kong mabuhay na nagugutom ako o gutom ako, pero natutunan ko rin namang mabuhay na busog ako. Alright? Alam niyo, maraming tao, gutom lang talaga, nakikilala mo siya. Gutom lang talaga, alam mo yun, talagang, alam mo yun, mag-iiba ng anyo. Magiging breakable. Grabe naman. Gutom lang, naging breakable ka na. 'Di ba? Gutom lang nasira na yung ugali mo. Wag ganun. Sabi mo sa katabi mo, ay wala ka pala. Ay, hindi ko alam kung may katabi ka. Pero wag ganun. Type mo nga, wag ganun. Tama ba? Okay? Wag tayong breakable. Wag mo hayaan na ma-break yung ganda ng ugali na, alam mo yon, minamold sa'yo ng Panginoon just because of something na, dahil lang hindi ka lang flexible. May mga tao na hindi sila mabuhay na walang complete meal. At mahirap yun kasi hindi palaging complete meal ang ibibigay sa iyo ng buhay. So maraming tao natutunan ang pagiging wala, pero hindi naman nila natutunan yung pagiging meron. Yun yung masakit eh. Alam mo, minsan nakala natin yung mga meron lang hindi marunong eh. Pero alam niyo ba, maraming tao, natutunan nilang maging wala, nasanay nga sila sa wala eh. Pero nung nagkaroon sila, hindi sila natutong magkaroon ng mamuhay sa meron. Tignan mo yung mga nanalo na lang sa lotto, for example, o sa yung mga ganun, lottery. 'Di ba? Kung hindi sila prepared, ang nangyayari sa kanila, ilang years lang yung kanilang pera. Pagkatapos nun, wala na. Kasi hindi naman nila natutunan kung paano magkaroon. Ang natutunan lang nila, paano hindi magkaroon. Okay? Kaya, iingat po tayo. Sa mga meron naman, matutunan mo rin minsan mawalan. Okay? Dapat flexible po tayo. Now, makikita natin dito na sinasabi ni Apostle Paul, natutunan ko to lahat ng bagay na to. Flinex ako ng mga bagay na ito. Binend ako ng mga bagay na ito. So, prosperity had done more damage to believers than adversity. Minsan ganyan talaga. Ito yung sinasabi ko kanina. Kapag na-prospered ka ng bigla-biglaan, hindi mo binantayan, hindi ka naging flexible, mahirap din. Kasi hindi ka rin matututo. Alright? So, it is better to bend than to break. You can apply that in a relationship, in even situation natin sa buhay. Be flexible. Ano yung sitwasyon mo ngayon na kung saan ini-stretch ka? Ano yung sitwasyon mo na ngayon na kung saan binibend ka? Kaya mo lang. Magpa-stretch ka lang. Sige, magpa-bend ka lang. Kasi darating yung time, makikita mo, na-enjoy mo na pala ang stretching, na-enjoy mo na pala ang bending. Parang nag-workout yan. Sa simula, masakit. Masakit sa katawan. Kasi hindi ka naman nasanay eh. Pero alam mo, pag nasanay na yung katawan mo, ma-enjoy mo na lang ang stretching and bending. Okay? Kaya maraming sitwasyon na alam niyo po yun, pangit yung ending. Mga tao na dumaan sa mga sitwasyon ng buhay nila na hindi naging maganda yung ending. Okay? Hindi naging maganda yung testimony kasi hirap silang mag-bend. So, flexible people are happy people. They are blessed people actually. So, matuto po tayong maging flexible. And lastly is verse 13. For I can do everything through Christ who gives me strength. Okay? Tatlong bagay para tayo ay magkaroon ng hashtag enjoy life. Number 1 is teachability. Number 2 is flexibility. And lastly is ability. For I can do everything through Christ who gives me strength. Truth is, strong people are happy people. Kinakaya kasi nila. Totoo naman, di ba? I mean,
Hindi tayo naging masaya nung merong mga nawawalang kamag-anak, mga kakilala tayo because of pandemic. Pero, 'di ba? Nung hindi na sila naging strong, yung katawan nila ay hindi na naging strong dahil sa COVID, hindi tayo naging masaya sa result. Nung nawala sila, nung nakikita natin sila sa ospital. Pero 'di ba nung malakas sila o yung mga kamag-anak naman natin na COVID, pero dahil strong sila, masaya tayo kasi kasama pa rin natin sila. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul dito. Hindi lang basta to physical strength, pero ito ay tinatawag nating inner joy. Truth is, strong people are happy people. At makikita mo yan sa mga taong may inner joy. For I can do everything through Christ who gives me strength. Importante ang ability para maging happy ka. Sabi niya, I can do everything. Grabe yun. Grabe yung ano niya yun, yung declaration niya yun. I can do everything. Sino makakagawa ng everything? Pero may sinabi siya dito, through Christ. Through Christ. Hindi naman sa sarili niya lang. Kaya may magagawa ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, kasi you have that ability. May magagawa ka sa lahat ng itatapon or ibabato sa iyo ng mundo, kasi you have this ability. And that ability has its source. May source, may pinanggagalingan. Sinabi ni Apostle Paul dito, sabi niya, through Christ who strengthens me. Grabe yung inner joy. Grabe yung inner strength na meron si Paul. Hindi ito nanggagaling sa, alam mo yun, sa kung anumang, anong tawag dyan, kung anumang energy drink. Ito yung nanggagaling sa Panginoon. Kaya hindi bumabagsak ang isang tao. Kaya hindi siya bumagsak si Paul nung panahon na nagkaroon siya at nung panahon na walang-wala siya, kaya hindi siya bumagsak kasi nasa kanya si Jesus. Alam mo, hindi ka babagsak sa buhay kapag sumasa iyo si Jesus. So we need to be strong in order to enjoy life. And the reason for us to be strong is through Christ. So wag ka umasa na makakainom ka pa kung wala ka namang pagkukunan ng tubig. Tama ba? So ganun din po sa ating hininga, ganun din po sa ating buhay. Huwag kang umasa na, alam mo yun, magkakabuhay ka pa kung wala naman yung source of life. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. So, siya daw ang buhay. Siya ang source ng buhay. And I wanna tell you, you will be able to do everything kagaya ng nagawa ni Apostle Paul. Yes, you have that ability as long as you have Christ in you. Meaning, pwede kang laging umasa sa Panginoon at hindi mawawala yung source na yan, hindi mauubos ang source na yan, therefore, hindi mauubos ang inner joy, hindi mauubos ang inner strength na meron ka. Tandaan po natin ito, isang bagay na alam ko, tinuro sa atin ng Panginoon this whole 2020, no one is hopeless whose hope is in Jesus. Kung tingin mo ngayon, nako pastora, wala, ang sobrang weak ko ngayon, huwag kang mag-alala. Kasi meron Jesus na strong. Pastora, I am poor. But I wanna tell you this, huwag ka mag-alala. Kasi meron Jesus na rich. Amen ba doon? Ay, Pastora, alam mo may sakit ako ngayon. Huwag ka mag-alala kasi meron Jesus na healer. So, at gusto kong malaman nyo po na sa oras na ito, I think all of us will agree, all of you will agree with me, hindi pa sumablay si Jesus. Hindi pa sumablay ang Panginoon sa buhay natin. Amen ba? Sa panahon na mahina ka, dun ka lalong sumiksik kay Jesus. Dun ka lalong mag-asa sa Panginoon. Dun lalo papasok yung kalakasan dapat na nanggagaling sa Panginoon. So wag mong pilitin at wag mong piliin na lumayo sa Panginoon. Lagi mong isaksak yung sarili mo sa Panginoon by all means. And one thing that I would really appreciate nung nangyari tong pandemyang to, isang bagay na talagang hindi ko makakalimutang i-appreciate ay yung mga kagaya nyo pong viewers. Di ba? Ilan sa inyo yung naglo-load pa, okay, nagbabayad ng wifi just to watch our online service para lang magpalakas.
para lang humingi ng lakas sa Panginoon, para lang makapakinig ng salita ng Diyos. Alam mo, kaya mo kinakaya eh. Kasi kahit na panahon ng pandemic, sa panahon na, alam mo yung hirap na hirap ka na pwede mo namang ipunin na lang yung pang-load, pero ilo-load mo kasi alam mo mas importante yung salita ng Diyos kaysa sa kung ano ba mamabagay, at kailangan mo marinig yun, kailangan mo makapanood ng ganun. Alam mo yun, gagawin mo pa rin. Kaya mo kinakaya eh. And I wanna tell you, na o-honor ang Panginoon dyan. And when God is pleased, maniwala ka, blessing will just come down into your life. So ngayong gabi po, I just want to remind everyone of one of the lessons that God wants us to understand. Sa panahon ng lahat na hindi natin maunawaan, we need to enjoy life. And to be able to enjoy life, number one, it is important to have these three. Importante po ito. Number one is teachability. Number two is flexibility, and lastly is ability. Now, kung meron po sa atin dito ngayon, ito yung panalangin mo. Pastor, I want that inner joy. Ayoko yung joy ko na nanggagaling lang sa kung kanino. I want that inner strength. I want Jesus in my life. I'm gonna invite you to pray with me. And we will just accept Jesus as Lord and Savior. So I just want you to close your eyes right now. At habang nakapikit ang mata mo, I want you to pray this prayer with me. A prayer of dedicating your life to Jesus, acknowledging Him, and accepting Him or receiving Him as your Lord and Savior. Sabihin mo sa Panginoon ngayong gabi, just remember that God is here and He's listening to you. Just tell to Jesus right now, Lord Jesus, I come to you today. I know I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. And so today, God, I accept you as my Lord and my Savior. Wash me, cleanse me, fill me with your joy. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ako na lang po mananalangin sa ating lahat. Father, we just want to thank you, Lord, for the first topic that we learned tonight about this series wrap-up. Lord, matatapos ang taong ito, pero hindi matatapos na matututo kami sa mga bagay na gusto mo matutunan namin sa buhay. Salamat na lang kasi merong isang Diyos na kagaya mo na super concerned sa amin. Salamat po, Panginoon, sa turo mo ngayong gabi na nagre-remind sa amin, Lord, to enjoy life. Lord, kung meron man sa amin dito ngayon, sobrang hirap na po siya sa buhay, Panginoon. Lord, right now, I pray na kunin mo pong kabigatan na ito, Panginoon, sa kanyang buhay. Alisin mo po, Panginoon. And right now, Panginoon, tinitrade namin ito, Panginoon, this sorrow, Father God, into joy. We're trading this pain, Lord God, dun sa healing na meron ka sa amin, Panginoon, na kayang ibigay sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. And I pray for these people na patuloy mo kami, Panginoong, makita, turuan, Panginoon, maging teachable, maging flexible, and even, God, maging able, Lord, sa lahat ng pagagawa mo pa sa amin. Lord, malapit mang matapos ang taong ito, but Lord, we will not let this year end na kung saan, Panginoon, wala kaming nag-gain na matindi, na hindi kami natuto. Lord, marami ka ng bagay na tinuro sa amin sa buong taon na ito. Tandalangin namin, Panginoon, na aalis kami ng 2020 na kung saan, Panginoon, maluluwalhati ka, may tataas ang pangalan mo. Kasi, Panginoon, nakita mo kami, Panginoon, nag-strive, nag-thrive, Panginoon, at naging flexible at naging teachable, Panginoon. At ikaw ang naging source, Panginoon, ng aming ability. Marami pong salamat. I pray that you bless these people. Heal everyone who is sick right now. Do some miracle to someone who's praying for a miracle right now. Salamat po. To you we give glory and praises because you deserve it, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.